Yung presyo ng ating unit mga kol is umabot po siya ng Hello mga kol, welcome back sa ating YouTube channel, Sorpas TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag kalimut like and subscribe. Click na rin ang notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video uploads kayo ito. Ngayon mga kol, pakita natin yung ating Suzuki Everyvan 4x4 or all-wheel drive K6A engine, 660cc, 64 horsepower, 5-speed manual transmission. So ito yung unit natin ngayon. So matte green po yung kulay ng ating unit mga kol, based sa request po ng ating customer. So ayan, tapusin natin yung video para malaman natin kung magkano ang presyo sa ganitong setup. Ayan, so makita natin ito, meron tayong transformer na emblem na nilagay. So Suzuki emblem. So matte green, matte black po yung ating mga grills mga kol. So ito yung headlight ng ating mga DE64V. So yung DE64V mga kol, nag-umpisa po siya ng 2005 hanggang 2014 na manufactured. Ayan, so dito rin makita natin meron pa siyang fender light. Ayan, so auto fold yung side mirror natin. Basta mga turbo unit, auto fold at saka retractable yung ating side mirror. Ayan, so meron din tayong 13 inches na mag wheels, brand new tire and brand new mags. So disc brake po yung harap natin, coil spring, so fully undercut din yan mga kol. Ayan, so yung visor natin is kompleto po siya ng rain visor, black, matte black po yung gitna para pag titingnan natin dito sa malayuan, parang buong salamin po siya mga kol. So black din yung ating mga handle based sa request po ng ating customer. So yan, makita natin dito meron tayong top load carrier. So yan po yung top load carrier natin, gutter type po mga kol. So pwede natin yan lagyan ng medyo mabibigat. Ayan, so dito sa likuran is coil spring. Tapos dito makita natin is the drum brake. So kinulayan natin ng kulay red para mas visible dito sa labas, maganda tingnan. Ayan, dito naman yung back door natin. Ito yung back door ng ating DE64B. So hindi katulad ng mga DE64W na buo po yung ating backlash. Ito is half labor, yung may clearance dito sa ating gilid. Ayan, so yung kanyang tail light is square. So ito yung signal light, reverse light, din yung park light at saka yung ating brake light. Ayan, so yan po yung bumper natin sa likuran. Makita natin, so complete LTO registered na yan mga kol. So yan na po yung kanyang plaka. So dito makita natin yung ating reverse camera. Then ito yung ating handle. So Suzuki emblem. Ayan, so meron siyang susian pa dito. Yan, dito naman sa likuran makita natin is meron siyang third set. Yan po yung request ng ating customer. Meron siyang third set, left and right. Ayan, so at the same time pwede natin itong gawing storage box mga kol. Ayan, dito brand new na din yung matting natin. Yung ceiling natin bago na din. Meron tayong room light dito. Ayan sa likuran. Yan o, di ba? Ganda. So yan po yung likuran natin. Dito naman sa ating sa sliding door. Ayan, makita natin naka-captain seat na po siya. Meron siyang headrest, armrest, meron siyang cup holder dito. So bago na din yung cover natin sa ating sliding door. Ayan, so power window na din yung ating sliding door. Dito brand new na din yung ating matting. Then naka plastic na po dito. Ayan, so yan yung kagandahan sa mga semi wagon. Ito yung tawag namin is semi wagon. Dito rin makita natin yung ating tire range. Then yung tire range natin din yung ating jack. Then ito yung ating riser. Ayan, so jack riser. So dito naman sa harap is main power window switch. Ito all power. So power window yan lahat mga kol. Yan, so harap. Yan. Then auto fold ng side mirror, left and right, functional po siya lahat. Then yan, balik natin. So lagay natin dito sa left, adjust natin yung ating mirror. Ayan. So pag tutunog, ibig sabihin is full adjust na po yan mga kol. Ayan.
So dito naman sa kabilang side, adjust natin, ayan, left and right. So functional po lahat. So makita din natin dito yung dashboard natin is back to original po yung kulay natin. So meron siyang 7 inches touch screen stereo with reverse camera. So makita natin dito yung hazard switch natin. Ayan, so ito yung ating shifter lever, nasa dashboard po yan. So 5 speed po yan, 5 speed manual transmission, all wheel drive. So meron siyang front drive mga kol, pero wala siyang push button compare sa mga non-turbo na meron push button dito. Basta mga turbo units, pag 4x4 is all wheel drive po yan, hindi siya part-time 4x4. Ayan, so ito yung aircon switch natin, then yung blower switch natin, ito po yan mga kol. Ayan, so meron din tayong lagayan dito, glove box natin kompleto. Ayan, so dito headlight adjuster natin. So ito yung clutch pedal natin, brake pedal, din yung ating accelerator pedal. Brand new yung mating natin dito. Ayan, so kita din natin dito, meron tayong cup holder dito. Ayan, so meron din tayo handbrake. Ayan po yung handbrake natin. So dito meron siyang armrest, then headrest, meron pa siyang free na neck pillow mga kol. Ayan, so check natin yung makina ng ating unit. Ayan, so dito tayo mag-check. Ayan, so ito yung makina natin. So yung makina natin is K6A engine, 660cc, 12 valve, naka-timing chain na po ito mga kol, EFI or electronic fuel injected. So turbo units, so 64 horsepower po ito mga kol. Ayan, so kita natin, ito yung turbo nya. Ayan, dito yung mga injector nya, or yung ating ignition coil, injector, isa, dalawa, tatlo, PCV valve. Dito tayo mag-refill ng engine oil. Dapat sa mga turbo units mga kol, kompleto po yan sa vacuum mga kol, para mas powerful po yung makina natin, hindi siya bitin sa akyatan. Ayan, so check natin sa kabilang side, sa ilalim ng ating passenger side. Ayan, so complete naka-insulator po yan mga kol. So original po yung insulator ng ating unit. So dito naman, tingnan natin. Ayan, so dito yung ating throttle body. So latest po ito, basta ganito po yung ating map sensor. So 2010 hanggang 2014 po yung ganitong model. Ayan, so alternator, aircon compressor po yan mga kol, air filter housing, main fuse box, din yung ECU natin nandito. So yan o, powerful. So ganyan ka ganda yung mga turbo na units. Ayan, so kung gusto nyo na mas mabilis yung inyong takbo, pang pang madalian, turbo po yung pinaka the best. Pero pang chill ride lang, pang negosyo is pwede po yung non-turbo. So dito naman sa hood mga kol, makita natin yung ating coolant reservoir. So coolant po yung gagamitin natin para mas tatagal po yung unit natin, para mas malinis po yung cooling system natin. So ito yung radiator cap natin, windshield washer reservoir, din yung ating brake fluid reservoir. So yan po yung unit natin ngayon. Ayan, so yung presyo ng ating unit mga kol is umabot po siya ng 273,000 all in na po yan mga kol, kasama lahat ng upgrades, seat cover, naka-captain seat na po yan, all wheel drive, top load carrier, third set, brand new mag wheels. Kayo yung mapili kung ano yung design na gusto nyo. Pwede rin Japan original, yan, so pwede din brand new, katulad ng ganyang design, depende na kung ano yung gusto nyo. So ulitin ko po, 273,000 yung presyo ng ating unit. So yan lang muna yung aming vlog for today. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para lagi updated sa ating mga susunod na video uploads kayo ito. Huwag nyo rin kalimutan i-follow yung ating mga social media accounts sa TikTok, Surplus TV by Dudong Laagan, sa Facebook page, Minicamper Van ni Dudong Laagan,
Dudong Laagan Auto Care Center, Surplus TV page, at saka yung ating personal Facebook account na Dudong Laagan Surplus. Maaari nyo kami contact din sa aming contact number na 0920-3394607. Yan lang muna mga kol. Ingat and God bless sa ating lahat.